Ang mga truck ngayon ay mga gulong na screen na idinisenyo upang mamatay sa araw na mag-expire ang kanilang warranty. Ang mga ito ay mga mirage ng katayuan na sumusuko sa isang may sira na sensor, ngunit mayroong isang bakal na piling tao na hinahamak ang pagkaluma ng panahon. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa 15 hayop na nabuo sa isang panahon kung saan ang engineering ay hindi humingi ng pahintulot at ang bakal ay hindi nakikipag-ayos sa oras. Ang mga ito ay mga kasangkapan ng dalisay na kaligtasan na nagpapahiya sa anumang modernong karibal sa pinakamasamang lupain sa planeta. Magsimula na tayo. Numero 15, International Harvester Travelet. Upang maunawan ang katigasan ng International Harvester Travelet, kailangan mo munang maunawaan kung sino ang gumawa nito. Ang International Harvester ay hindi isang maginoo na kumpanya ng kotse. Ito ay isang higante ng makinarya sa agrikultura at mabibigat na konstruksyon. Nang magpasya silang gumawa ng isang pampasaherong van, hindi sila nag-apply ng mga pamantayan para sa mga kotse sa kalsada. Inilapat nila ang mga pamantayan para sa mga traktora at mabibigat na truck. Ang Travelet ay makabuluhan sa kasaysayan para sa pagiging unang pickup ng produksyon na may isang tunay na 4 na pinto na dobleng taxi. Ngunit ang tunay na alamat nito ay namamalagi sa metalurhiya nito. Ang sasis ng pickup truck na ito ay isang napakalaking ininhinyero na piraso na gumagamit ng bakal na mas makapal kaysa sa anumang istruktura ng isang kontemporaryong kalahating tonelada na pickup truck. Habang ang mga tradisyonal na tatak ay naghangad na bawasan ang mga gastos, ang international ay gumagamit ng mga bahagi ng pang-industriya. Ang mga makina nito, tulad ng maalamat na maliit na block ng V-Series ng international, ay mga medium-duty na makina ng truck na inangkop para sa isang pickup. Ang mga engine na ito ay may napakakapal na mga pader ng silindro na nagbibigay daan para sa maramihang mga muling pagtatayo sa mga dekada at isang sistema ng paglamig na idinisenyo upang gumana sa buong kapasidad sa buong araw sa incandescent sun. Ang pagmamay-ari ng isang Travelet na yon ay pagmamay-ari ng isang piraso ng bakal na itinayo na may pag-iisip na ang isang tool sa trabaho ay hindi dapat masira, gaano man kalaki ang pang-aabuso na natatanggap nito sa larangan. Numero 14, Jeep Jayton, Gladiator, Honcho. Ang Jeep J10 ay resulta ng ilang dekada ng karanasan sa militar na distilled sa isang civilian platform. Kilala ng marami para sa bersyon ng Honcho nito, ang truck na ito ay sikat sa pagkakaroon ng isa sa mga pinakamatigas na arkitektura ng chassis ng oras nito. Hindi tulad ng mga pickup ng huling bahagi ng 1970s na nagsisimula na isama ang mga plastic na bahagi at manipis na mga panel ng katawan. Ang J10 ay nagpapanatili ng isang solidong metal na konstruksyon na nararamdaman na mabigat at sinadya sa bawat pagkilos. Ang puso ng hayop na ito ay karaniwang ang AMC 360 engine. Isang inline na 8 silindro na isang oda sa mababang bilis na metalikang kwintas. Ang makina na ito ay hindi idinisenyo upang manalo ng mga sprint, ngunit upang ilipat ang napakalaking pagload sa buong lupain, kung saan ang mga kalsada ay hindi umiiral. Ang kakayahang makayanan ang matinding torsion ng chassis nang hindi nag-crack ay maalamat. Ang quadra-track all-wheel drive system ng oras ay isa sa mga unang nag-aalok ng patuloy na kakayahan sa traksyon na pinapayagan ng truck na makalabas sa mga sitwasyon kung saan ang mga kakumpetensya nito ay inilibing. Ang Gladiator ay hindi lamang isang magandang muka na may isang retro aesthetic. Ito ay isang tangke ng cargo bed na gumagamit ng napakalaking mga bahagi ng paghahatid upang matiyak na kahit na pagkatapos ng 40 taon ng mahirap na paggawa, ang mga mekaniko ay tumutugon pa rin sa unang pag-ikot ng susi. Numero 13, Chevrolet C10 Action Line. Sa pagitan ng 1,967
at 1972. Ang Chevrolet ay gumawa ng kung ano ang itinuturing ng maraming mekaniko na ginintuang panahon ng mechanical na pagiging simpel. Ang serye ng C10 ng mga taong ito ay isang perpektong halimbawa kung paano mas kaunti ang higit pa pagdating sa mahabang buhay. Bagaman ang mga truck na ito ay aesthetically maganda, ang kanilang tunay na lakas ay nasa kanilang powertrain. Ang 250 kubiko pulgada inline 6-cilindro engine ay arguably isa sa mga pinakamadaling engine upang mapanatili na tao ay kailanman dinisenyo. Ang engine na ito ay kilala para sa pagkakaroon ng malawak na workspace sa loob ng engine bay na nagpapahintulot sa sinumang may-ari na gumawa ng mga pangunahing pagsasaayos at pagkukumpuni ng walang mga komplikasyon. Ang kakulangan ng pagiging komplikado ay ang kanyang kalasag laban sa oras. Walang mga computer na nabigo, walang mga sensor ng oxygen na magbigay ng maling pagbabasa, at walang komplikadong mga sistema ng iniksyon. Ito ay purong karburasyon at mechanical na pag-aapoy na gumagana sa ilalim ng pinakamasamang kondisyon. Ang chassis ay gumagamit ng isang disenyo ng cross-member na nagbibigay sa mga ito ng perpektong kakayahang umangkop sa istruktura upang sumipsip ng mga epekto ng mga kalsada sa kanayunan nang hindi naglilipat ng stress sa mga punto ng attachment ng cockpit. Ito ay isang truck na, kung pinananatiling may malinis na likido, ay may potensyal na gumana sa loob ng 100 taon nang hindi nangangailangan ng malaking interbensyon sa panloob na blok nito. Numero 12, Mazda B-Series at Ford Courier. Noong 1970s, ang inhinyeriyang Hapon ay nagsimulang magbigay ng isang aralin sa katumpakan sa natitirang bahagi ng mundo. At ang Mazda B-Series, na ibinebenta din bilang Ford Courier, ay ang buhay na patotoo ng revolusyon na iyon. Pinatunayan ng mga compact pickup na ito na hindi mo kailangan ng walang silindro na makina at isang malaking sukat upang maging hindi masisira. Ang sikreto ng immortalidad nito ay nakasalalay sa kalidad ng paghahagis nito at sa katumpakan ng mga panloob na pagpaparaya nito. Ang F-Series engine ng Mazda ay isang obra maestra ng mechanical na kahusayan. Ang mga ito ay maliliit na makina na umiikot ng hindi kapanipaniwalang maayos at dinisenyo, gamit ang mga sistema ng pagpapadulas na may mataas na presyon na nagpapaliit ng pagkasira sa mga panloob na metal kahit na pagkatapos ng daan-daang libong kilometro. Habang ang mga Amerikanong pickup truck noong panahong iyon ay umaasa sa malupit na puwersa, ang Mazda ay umaasa sa kalidad ng mga materyales. Ang mga bahagi ng suspensyon at manibela ay idinisenyo upang maging greasable at repairable, isang tampok na nawala ngayon. Ang mga truck na ito ay karaniwang aktibong ginagamit pa rin sa mga bukid at maliliit na negosyo, madalas na may mga numero ng pagmamarka ng odometer na magpapapanginig sa isang modernong truck, na nagpapatunay na ang Japanese high-precision engineering ng dekada 70 ay nilika upang tumagal ng mas mahaba kaysa sa karamihan ng mga may-ari nito. Numero 11, Dodge Power Wagon, unang henerasyon. Kung merong isang makina na sumasagisag sa paglipat mula sa isang sasakyang pandigma patungo sa isang sibilyang tool, ito ay ang unang henerasyon ng Dodge Power Wagon. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, napagtanto ni Dodge na ang mga sundalo na umuuwi ay nangangailangan ng parehong pagiging maaasahan na naranasan nila sa mga linya ng harapan. Ang resulta ay isang sasakyan na, sa technical, ay hindi isang light pickup truck, ngunit isang medium-duty truck na may naka-install na pickup box. Ito ang direktang ninuno ng lahat ng bagay na itinuturing nating magaspang ngayon. Ang engineering ng Power Wagon ay puro malupit na puwersa. Ang mga axle at transmission system nito
ay tila ninakaw mula sa isang maliit na tren. Walang masila na sangkap dito. Ang mga axle ay mga oversized unit na may cast iron housings na maaring makatiis ng mga epekto na baluktot ang sasis ng anumang modernong pickup truck. Ang 4 na gulong na sistema ng pagmamaneho nito ay manumanong at mechanical, gamit ang solidong bakal na mga pingga na direktang kumukonekta sa isang transfer case na halos hindi masira. Ang flathead na 6 na silindro na makina ay isang relic ng pagiging simple, na idinisenyo upang tumakbo sa mababang kalidad na gasolina at magpatuloy kahit ng pagpapanatili ay kapabayaan. Ang truck na ito ay itinayo upang tumagal ng maraming siglo, hindi mga dekada. At ang kapasidad ng kargamento at paghila nito sa malinis na lupain ay kahanga-hanga pa rin kahit na sa mga pamantayan ngayon. Bilang 10, Datsun 6 na RAN20, Lil Hustler. Sa panahon ng 1970s, habang ang mga tatak ng Amerika ay nakatuon sa laki, ang Datsun, na kalaunan ay magiging Nissan, ay nagpasya na patunayan na ang mechanical na immortalidad ay nakasalalay sa metalurhiya at hindi dami. Ang Datsun 620, na kilala bilang Lil Hustler, ay ang perpektong halimbawa ng mabigat na tungkulin na compact engineering. Kung ano ang kulang sa laki ng truck na ito ay gumagawa ng up para sa integridad ng istruktura. Ang pangunahing haligi ng alamat nito ay ang L-series engine. Ang makina na ito ay malawak na itinuturing ng mga inhinyero bilang isa sa mga pinakamahusay na disenyo ng 4 na silindro na nilika. Gumagamit ito ng isang aluminyo haluang metal na ulo ng silindro sa isang cast iron block. Isang kombinasyon na nag-aalok ng pambihirang pagwawaldas ng init at matinding panloob na tibay. Ang mga panloob na bahagi tulad ng crankshaft at connecting rods ay ginawa sa mahigpit na pamantayan ng pagpapaubaya na hindi bihira na makahanap ng mga unit na lumampas sa 500,000 kilometro nang hindi binuksan ng makina kahit isang beses. Ipinakilala rin ng ika-16 na mga makabagong lika sa cabin at sa seats na ginawa itong mas komportable kaysa sa mga karibal nito, ngunit nang hindi isinasakripisyo ang tigas. Ito ay isang pickup truck na pinatunayan sa mundo na ang isang tool sa trabaho ng hapon ay maaaring tumagal ng palagiang parusa sa pinakamatinding kondisyon ng disyerto o bundok at patuloy na mapaputok tuwing umaga na parang ito ang unang araw. Numero 9, Ford F100. Madulas 60 taon at ang makina 300. Ang Ford F100 mula sa panahon ng 1960s ay isang peraso ng iconic na disenyo. Ngunit ang tunay na kahalagahan nito sa kasaysayan ng immortalidad ng sasakyan ay namamalagi sa kung ano ang isinusuot nito sa ilalim ng hood. Sa paligid ng oras na ito, perpekto ng Ford ang tinatawag ng maraming veteranong mekaniko na pinakamahusay na mabigat na tungkulin na makina sa kasaysayan ng tatak. Ang 300 inline na 6 na silindro. Ang makina na ito ay hindi lamang isang mapagkukunan ng kuryente. Ito ay isang bantayog sa pang-industriya na tibay. Hindi tulad ng 8 silindro engine na karaniwang mas komplikado. Ang 300 in-linya na 6 na silindro ay gumagamit ng isang configuration kung saan ang mga panloob na puwersa ay natural na balanse. Wala itong timing chain o timing belt. Sa halip, gumagamit ito ng mga gear ng bakal upang isynchronize ang camshaft sa crankshaft. Tinatanggal nito ang pinakakaraniwang punto ng pagkabigo sa halos lahat ng mga modernong makina. Ang block ay napakalaking at naptatampok ng 7 pangunahing bearings na nagbibigay ito ng katatagan ng istruktura na nagbibigay daan sa mga ito upang gumana sa ilalim ng maximum na pagload para sa mga oras nang hindi nagdurusa sa pagpapapangit ng init. Ang paghahatid ng metalikang kwintas ay halos agad-agad at nangyayari sa napakababang RPM
Nangangahulugang ang makina ay hindi kailanman kailangang magtrabaho ng masyadong mahirap upang ilipat ang mabibigat na karga. Ang sasis ng FCN ng mga taong ito ay pantay na matatag, gamit ang twin I-beam front suspension na naghihiwalay sa paggalaw ng mga gulong sa harap upang mag-alok ng higit na mataas na tibay sa mga hindi aspaltado na kalsada. Ito ay isang kombinasyon ng sasis at makina na idinisenyo upang hindi kailanman mabigo. Numero 8, Toyota Hilux. Pangalawa at pangatlong henerasyon. Ang reputasyon ng Toyota Hilux bilang truck na hindi maaring mamatay ay hindi isang imbensyon sa telebisyon o isang pagmamalabis ng mga mahilig. Ito ay isang direktang resulta ng mga desisyon sa engineering na inuuna ang pisikal na integridad kaysa sa pagtitipid sa gastos. Habang ang iba pang mga tatak ay gumagamit ng C-section chassis na maaring mag-flex at makaipon ng kalawang sa kanilang mga bukas na channel, nilagyan ng Toyota ang mga henerasyong ito ng Hilux ng isang closed section o box-type chassis. Ang istruktura na ito ay walang katapusang mas matigas at mas lumalaban sa torsion na nagpapaintulot sa truck na makatiis ng matinding labis na karga sa mga kalsada kung saan sinusubukan ng lupain na literal na itwist ang metal. Sa ilalim ng hood, natagpuan namin ang ebolusyon ng 18 ere at 20 ere engine na kung saan ay culminate sa maalamat 22 ere. Ang physics sa likod ng engine na ito ay kaakit-akit. Ito ay isang 4 na silindro na disenyo na may mahabang stroke na bumubuo ng pare-pareho ang metalikang kwintas sa mababang revs na binabawasan ang pagkasira ng alitan. Ngunit kung ano ang talagang naghihiwalay sa 22 ere mula sa anumang iba pang mga engine ng panahon nito ay ang thermal tolerance nito. Ang cast iron block ay may oversized cooling ducts. May mga dokumentadong talaan ng mga unit na nawalan ng langis dahil sa mga butas sa crankcase at patuloy na gumagana ng 12-12 ng kilometro salamat sa napakababang pagpapaubaya sa pagpapalawak ng kanilang mga panloob na bahagi. Hindi lamang ito isang makina. Ito ay isang mechanical na patakaran sa siguro na ginagarantiyahan na kahit anong mangyari, makakarating ka sa iyong patutunguhan. Numero 7, Chevrolet Silverado at GMC Sierra Square Body. Sa pagitan ng 1973 at 1987, ginawa ng General Motors kung ano ang itinuturing ng marami na pinakamarami na nalalaman at matibay na sasis sa kasaysayan ng Amerika. Ang serye na kilala bilang Square Body. Ang talino ng pickup na ito ay namamalagi sa modular na pagiging simple nito. Ito ay dinisenyo upang ang bawat bahagi ay naa-access, repairable, at higit sa lahat, mapapalitan. Ngunit ang kaluluwa ng makina na ito ay ang makina ng maliit na block na 350. Ang 350 ay isang 8 silindro na hugis V na makina na nakamit ang technical na pagiging perpekto sa mga taong ito. Ang disenyo ng balbula sa ulo at sistema ng pagpapadulas ng mataas na presyon ay nagsisiguro na ang lahat ng mga gumagalaw na bahagi ay tumatanggap ng pare-pareho ang daloy, kahit na sa malubhang mga anggulo ng pagkiling. Ang makina na ito ay kilala sa kakayahang mapanatili ang compression pagkatapos ng mga dekada ng mabigat na tungkulin. Upang umakma sa planta ng kuryente na ito, na-install ng Chevrolet ang 400 turbo hydramatic transmission. Ang automatikong gearbox na ito ay napakalakas na orihinal na ginamit sa mga mabibigat na truck at mga marangyang sasakyan. Wala itong mga banda upang ayusin. Gumagamit ng hardened steel planetary gears at isang balbula katawan na halos immune sa mga karaniwang hidroliko pagkabigo. Ang isang square body na may 350, isang kahon na 400 ay mahalaga. Isang tangke ng digmaan na nakabalat kayo bilang isang sibilyang sasakyan. Numero 6,
Dodge Ram. 150 250 unang henerasyon. Bago pa man ang pangalan ng Cummins ay naging magkasing kahulugan sa Dodge. Ang tatak ay nagtatayunan ng mga truck na may kakayahang makaligtas sa mga natural na sakuna. Ang ika-115 at ika-250 serye ng unang henerasyon ng Ram ay gumamit ng 6 at 8 silindro na Magnum engine. Ang mga block ng cast iron na ito ay ang pangwakas na ebolusyon ng arkitektura ng Chrysler. Isang pamilya ng mga makina na dinisenyo na may napakalawak na margin ng kaligtasan na ito ay katawa-tawa sa pamamagitan ng mga modernong pamantayan. Ang engineering ng Magnum engine ay nakatuon sa kahusayan ng daloy ng hangin at ang katatagan ng tren ng balbula nito. Hindi tulad ng mga modernong engine na gumagamit ng mga plastic sa intake manifolds. Lahat ng bagay sa Magnum ay solidong metal. Ang mga crankshaft ay balanse na may katumpakan ng kiruriko na nag-aalis ng mga panginginig ng boses na madalas na nakakapagod sa mga metal sa paglipas ng mga taon. Ang sistema ng kuryente ng mga truck na ito, bagamat pangunahing, ay dinisenyo upang makayanan ang matinding kahalumigmigan at alikabok. Hindi bihira na makita ang mga Dodge na ito sa mga bukid ng agrikultura o mga zone ng konstruksyon na may higit sa 30 taon ng walang tigil na pang-aabuso, na tumatakbo sa parehong orihinal na makina na hindi kailanman nangangailangan ng isang pagwawasto. Ang mga ito ay mga makina na nagpapatunay na ang mahusay na cast iron ay ang pinakamahusay na kaalyado laban sa paglipas ng panahon. Numero 5. Ford 250 Highboy. Ang Ford ding 250 na ginawa sa pagitan ng 1,967 at kalagitnaan ng 1,977 ay isang bagay ng kulto na kilala bilang highboy. Marami ang naniniwala na ang kanyang labis na taas ay isang aesthetic accessory, ngunit ang katotohanan ay puro technical. Ginamit ni Ford ang isang arkitektura ng transmisyon na may diborsyadong transfer case. Partikular na ang unit sa P205. Nangangahulugan ito na ang transfer case ay hindi naka-attach sa transmission, ngunit matatagpuan sa likod ng chassis na konektado sa pamamagitan ng isang maliit na intermediate drive shaft. Ang configuration na ito ay nangangailangan ng suspensyon na maging napakataas upang ang front drive shaft ay maaring pumasa sa ilalim ng mga bahagi ng engine nang hindi pindutin ang mga ito. Ang aksidenteng resulta ay ang pickup na may pinakamagandang obstacle clearance capacity sa kasaysayan. Ang NP 205 ay isang transfer case na gawa sa mga gear na bakal na walang mga kadena na mabatak o masira. Ito ay isang piraso ng engineering na maaaring makatiis ng mga antas ng metalikang kwintas na sisirain ang anumang modernong all-wheel drive system. Kasama ang isang makapal na carbon steel chassis at mataas na lakas na axles, ang highboy ay isang tool sa trabaho na binabaliwala ang mga batas ng pisika na karaniwang naglilimita sa iba pang mga sasakyan sa mahirap na lupain. Numero 4. Mercedes-Benz Unimog Series 4 na Dan at 4 na RAN 6. Bagaman technical na isang universal na demotor na kagamitan, ang Unimog sa klasikong serye nito ay gumagana bilang panghuli pickup para sa mga taong kailangang maabot ang mga lugar kung saan ang mga helicopter ay hindi maaring lumapag. Ang inhinyeriyang Aleman na inilapat sa Unimog ay hindi tungkol sa kahusayan ng gasolina o karangyaan. Ito ay tungkol sa ganap na kawalang kabuluhan. Ang bawat tornilyo, bawat tindig at bawat gear sa isang Unimog ay 3 beses ang laki na hinihingi ng theoretical na pisika. Ang dahilan kung bakit ang Unimog ay isang alamat ay ang mga portal axle nito. Sa halip na ang ehe ay umabot sa gitna ng gulong, umaabot ito sa tuktok at konektado
sa pamamagitan ng isang hanay ng mga gear ng pagbabawas sa loob ng hub. Ito ay nagbibigay sa iyo ng walang kapantay na ground clearance at metalikang quintas multiplication na nagbibigay daan sa iyo upang scale ang mga pader ng bato na may isang buong load. Ang mga diesel engine ng Mercedes-Benz na nagpapatakbo ng mga sering ito ay mga unit na may mababang revving na idinisenyo upang tumakbo ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang linggo. Ang chassis ay may kakayahang umangkop sa pamamagitan ng disenyo na nagpapahintulot sa lahat ng 4 na gulong na mapanatili ang pakikipag-ugnay sa lupa kahit na sa pinakamatinding mga tawiran ng axle. Ito ay isang makina kung saan walang plastik, kung saan ang bawat pingga ay may mahalagang pag-andar, at kung saan ang tibay ay sinusukat sa mga henerasyon, hindi taon. Ito ang gintong pamantayan ng mechanical engineering na inilalapat sa transportasyon ng kargamento sa imposibleng mga kondisyon. Numero 3. Toyota Land Cruiser FJ45 Pickup. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga sasakyan na tumutukoy sa kaligtasan sa pinakamasamang kapaligiran sa planeta, ang pangalang Toyota Land Cruiser ay hindi maiiwasang lumabas. Ngunit ito ay ang bersyon ng pickup, partikular na ang serye ng FJ45 na humahawak ng pamagat ng pamantayan ng ginto sa mga minahan ng Australia, ang mga disyerto ng Sahara at mga plantasyon ng kape sa Andes. Ang dahilan para sa panghingibabaw nito ay hindi bilis, ngunit isang pilosopiya ng disenyo kung saan ang mechanical na tibay ay nauuna sa anumang iba pang sukatan. Ang puso ng hayop na ito ay ang F-Series engine. Ang inline na 6 na silindro na block na ito ay isa sa pinakamahirap na piraso ng engineering na naikast. Ang disenyo ng long stroke nito ay inuuna ang paghahatid ng metalikang kuwintas sa napakababang revs na nagpapahintulot sa truck na lumipat sa mga bato o malalim na putik nang walang thermal stress sa engine. Ang manumanong paghahatid ay nakalagay sa isang cast iron housing na nagpapalabas ng init pambihirang init at pinoprotektahan ang mga panloob na gears mula sa matinding panghinginig ng boses. Walang mga komplikadong sensor o elektronikong module na maaring mabigo dahil sa init o kahalumigmigan. Sa isang FJ45, ang koneksyon sa pagitan ng driver at drive ay puro mechanical. Ito ay isang makina na maaring paghiwalayin at muling tipunin sa gitna ng wala kahit saan gamit ang mga pangunahing tool. At yon ang tunay na kahulugan ng kalayaan sa mundo ng mabigat na off-roading. Numero 2. Ford F, 150, 250 bullnose. Ang panahon sa pagitan ng 1,980 at 1,986 ay nakita ang kapanganakan ng henerasyon ng bullnose ng Ford. Isang disenyo na tumama sa perpektong balanse sa pagitan ng gross utility at isang antas ng kaginhawahan na nagsisimula ng maging katanggap-tanggap para sa pang-araw-araw na paggamit. Gayunpaman, kung ano ang nagpapataas sa mga truck na ito sa Olympus ng tibay, ay ang pagpapakilala ng IDI 6.9 na diesel engine na ginawa ng International Harvester. Ang makina na ito ay ang espiritual na ninuno ng modernong kapangyarihan, ngunit walang kahinaan ng kasalukuyang mga sistema. Ang 6.9 na IDI ay isang dituwirang iniksyon engine na hindi gumagamit ng isang turbocharger. Hindi pagkakaroon ng idinagdag na presyon ng isang turbo, ang mga panloob na bahagi tulad ng crankshaft at pagkonekta ng mga rod ay gumagana ng may napakalawak na margin ng kaligtasan. Ito ay isang natural na paghinga engine na maaari magsunog ng halos anumang uri ng mababang kalidad na diesel fuel nang walang reklamo. Ang disenyo ng block ay may napakakapal na mga pader ng silindro
na nagpapahintulot sa higit na mahusay na pamamahala ng init. Kasama ang makina na ito, ginamit ng Ford ang mga Dana axle at Borg-Warner transfer case na sobrang laki para sa bigat ng sasakyan. Ang Bullnose ay hindi lamang isang pickup. Ito ay isang testamento sa isang panahon kung saan itinayo ng Ford ang mga sasakyan nito upang maging huling asset na kailangang bilhin ng isang pamilya sa kanilang buhay. Numero 1. Dodge Ram 2,500 at 3,500 Cummins 12 balbula. Nakarating na kami sa tinatawag ng maraming mekaniko at kolektor na holy grail na mga truck ng trabaho. Sa pagitan ng 1,989 at 1,993, ginawa ng Dodge ang desisyon na magbabago sa kasaysayan ng mga pickup magpakailanman. Pag-install ng isang mabigat na tungkulin na makina ng truck sa isang light truck chassis. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa maalamat na Cummins 6BT 12 balbula. Habang ang iba pang mga tagagawa ay nagdisenyo ng mga engine na partikular para sa mga pickup, naghatid si Cummins ng isang pang-industriya na makina na idinisenyo upang tumakbo ng 24 na oras sa isang araw sa mga generator, barko at mga truck ng paghahatid. Ang 6 na BT ay isang inline na 6 na silindro na makina na may isang bakal na block na lumilitaw na inukit mula sa isang solong piraso ng bato. Hindi ito gumagamit ng isang kadena ng tiyempo na maaring mabatak o isang sinturo ng tiyempo na maaring masira. Gumagamit ito ng mga bakal na gears upang isynchronize ang motor. Ang mechanical na sistema ng iniksyon ng gasolina ay napakasimple na maaari itong gumana kahit na ang sistema ng kuryente ng sasakyan ay ganap na nabigo. Ito lamang ang makina sa listahang ito na may pangunahing preventative maintenance na binubuo lamang ng mga pagbabago ng langis at filter, regular na lumampas sa 1,000,000 milya ng paglalakbay, nang hindi nangangailangan ng isang pangunahing muling pagtatayo. Ang katawan ng Dodge ay maaaring kalawangin sa paligid nito. Ang loob ay maaaring masira sa araw. Ngunit ang makina ng Cummins ay patuloy na magpapaputok sa unang pagsubok, handa nang hilahin ang tonelada ng kargamento sa buong kontinente. Ito ang ganap na kahulugan ng mechanical na immortalidad. Kapag sinusuri ang mga makina na ito, hindi may iwasan na makaramdam ng halo ng paghanga at nostalgia. Ang nasuri natin na yon ay hindi lamang mga sasakyan sa transportasyon. Ang mga ito ay mga monumento sa isang pilosopiya sa engineering na tila namatay sa kontemporaryong industriya ng automotive. Lumipat kami mula sa edad ng bakal at hilaw na metalikang kuwintas hanggang sa panahon ng plastik at nakaplanong pagkalipas. Ngayon, ang mga van ay mas mabilis, mas komportable at puno ng mga screen. Ngunit nawala ang kalidad ng pagiging mga kasama sa buhay na hindi ka iniiwan.